Mayor Vico Sotto mamanipulahin ng taong related sa kanya na ikadi-disappoint ng mga tao. Yan ang pag-uusapan natin patungkol sa kinabibiliban, hinahangaan at pinakamahusay na punong lungsod sa buong bansa ngayong araw po. Pero bago yan mga kaparokya, kung bago lang po kayo sa aking channel at kung gusto nyo po ng gantong klaseng content ay maaari pong pakisubscribe ang aking YouTube channel. Paki-like and share na din po mga kaparokya para mas lumawak pa po ang marating ng ating YouTube channel. Muli, maraming salamat po sa inyo mga kaparokya at maraming salamat din po sa mga solid viewers natin, sa mga subscribers natin, and of course, sa mga OFW na patuloy na tumatangkilik, patuloy na sumusubaybay ng ating munting channel. Para sa akin po mga parokya, kayong mga OFW ang siyang tunay na bayani ng bansang ito. Kaya kung nasan man po kayo dako ng bansa or ng mundo mga kaparokya, ay magsiingat po kayo. Again, thank you so much at sobrang na-appreciate ko po kayo mga kaparokya. So yun nga mga kaparokya, tila hindi basta-basta magiging bright or maganda ang future ni Mayor Vico Sotto sa larangan po ng politika dahil sa mga taong nasa paligid nito, yung mga taong nakakasalamuhan nito mga kaparokya, na tila may isang tao na sisira kay Mayor Vico Sotto na kung saan ay ikagagalit ng mga taong sumusuporta sa kanya, yung mga taong naniniwala sa kanya. Anyways, may napanood po tayong tila babala para sa butihing mayor na kung saan pinahulaan ng vlogger na si Romel Chica. Sa mga hindi po nakakilala kay Romel Chica, siya po yung kasama ni Christy Fermin. So yun nga po mga kaparokya, pinahulaan nito mga kaparokya ang sitwasyon ng politika or career ni Mayor Vico Sotto. Though may positive naman pong resulta pero may tila paalaala po sa butihing mayor. So tara ating panoorin ito mga kaparokya. Okay, next. Siyempre, hindi tayo lalayo. Isa pa rin ito. Si Vico Sotto, June 17, 1989. Gusto mo malaman dito? Ano lang ngayon ang katayuan ni Mayor Vico Sotto? Ito namang tao na to, masasabi ko naman na matapat, straightforward. Dito naman sa cards niya na maayos, kumbaga ang pakikitungo o ang sitwasyon ng pamumuno niya. Kaya lang sana itong baraha sa susunod na to ay hindi mangyari sa kanya. Sana hindi siya magpanipula sa tao sa paligid. Ito devil. So, meaning, itong tao na to, pwede siyang imanipula ng labag sa kalooban niya. Pag ito kasi ay kanyang sinunod, ito ay nangyari, ibig sabihin, kung ano man ang iutos nitong tao na to, ay kanyang sundin, dito na mag-uumpisa yung madulisan o sabihin na natin na hindi na bumilib yung mga tao sa kanya. Kung mangyayari to, gusto ko lang sabihin, maraming masasaktan na tao. I think yung mga nagtitiwala. Kasi yung mga Pasigueño, diba? At halos lahat ng ng Pasigueño sumusuporta talaga sa kanya. Marami na talagang sumusuporta sa kanya dahil sa kanyang pagbubuno sa Pasig, matapat na servisyo. Sino-sino yung mga tao yun na? So, ito kasi, related kasi yun. So, related sa kanya. Well, related, very friends. Basta nakakasalubungan niya. Oo, nakakasalubungan niya. Basta itong tao na to, hindi niya to makakayang tanggihan. Siguro matatanggihan niya to kung paglalaban niya, kung prinsipyo o sabihin natin na siya pa rin na ibinoto o naminakay ng tao sa yung desisyon. Dito kasi, kung pwede kasi ganun ang mangyari, hindi niya matanggihan. Kaya sa susunod na baraha, marami parang lalayo sa kanya. So, parang may-disappoint, parang matindi. Eh, yun lang naman ay diba? Kung mangyayari to. Oo. Pero dito naman sa cards niya, masasabi ko naman, may isang concession ito. Basta pinipit ko, huwag lang sana mangyari ito. Hindi siyang influensyahan. And itong tao na to, masasabi ko. Maganda pa rin naman ang kanyang future. Bumibigin ko na basta huwag lang siyang influensyahan. Tatakbo ko kaya sa mas mataas na posisyon. Hindi na. Kasi di mo pa natin ang kultura sa kanya. Next sa cards, tatakbo daw sa mas mataas na posisyon. Kasi gusto sa kultura. Gusto mo lang siyang papakasita. Bumibigin ko uli ito kasi yung barahan na to ay sign to na merong kumaayon. Kailangan ito hindi mapagbigyan para
hindi siya masira sa tao ng bayan. Sana makita ito kasi para lang maiwas lang. Kasi ito yung magiging gabay, the right word, gabay kuha-mula para maiwasan po ang anumang masama, maganda, at iba mga pangyayari magaganap. Nakikita mo ba kung anong posisyon natatakot ito? May will of fortune to it. So, pwede ito mas mataas. Pwede ito presidente ng Pilipinas. Kaya lang, ulitin ko uli basta kung lang siyang magpapa-influensya dito. Isang maganda pa rin ang basa, pero sa lahat ng binabasa natin talagang meron mga negatibo pa rin. Hindi naman ang basa sa paraan. Kaya mga ingat, Mayor Wilson. So yun nga mga kaparokya, ayon sa hula, again hula lang po ito, pwedeng hindi mangyayari at pwedeng mangyayari, pero ang mainam dito mga kaparokya ay pwedeng maging gabay. Anyways, ayon sa hula mga kaparokya, si Mayor Vico Sotto daw ay matapat. Very straightforward. At nga lang, may taong magmamanipula sa kanya, which is yun dito ay related po kay Mayor Vico Sotto. It could be friends, even relative. Basta yung mga nakakasalumuhan niya, which is mga kaparokya ay hindi niya daw di umano matatanggihan. So mga kaparokya, sino ang nasa isip nyo? Malamang si Tito Sotto agad yung nasa isip nyo mga kaparokya. Alam naman po natin mga kaparokya na parang negative ang epekto ni Senate President Tito Sotto kay Mayor Vico Sotto. Pero mas naniniwala ako na hindi kayang manipulahin ni Senate President Tito Sotto si Mayor Vico Sotto, dahil patunay nga niyan nung tumakbo po si Senate President Tito Sotto as Vice President noong 2022 ay hindi naman po ito hinampain or hindi naman po itinaas ni Mayor Vico Sotto ang kamay ni Tito Sotto bilang Vice Presidente. In fairness naman po mga kaparokya, wala po siyang kinumpanya noong 2022. Siyempre, in fairness din po kay Tito Sotto, pwedeng mga kaibigan or mga nakakasalamuhan nito. Maraming nakakasalamuhan si Mayor Vico Sotto, kaya hindi po natin alam kung sino yung taong pwedeng makasira sa political career ng butihing mayor. So, yun nga po mga parokya, once na sundin daw po nito ang taong makasira sa kanya, ay maraming taong lalayo kay Mayor Vico Sotto. Maraming magagalit, maraming madidisappoint. Kasi ayon dito mga kaparokya ay hindi niya daw po ito matatanggihan. Pero mga kaparokya, ayon din sa hula, ay kung susundin daw po nito ang kanyang prinsipyo ay hindi daw po ito mangyayari. Ayon din dito mga kaparokya ay tatakbo daw po ito sa mas mataas na posisyon. Pwede daw pong presidente. Ang tanong nga lang po mga parokya, kailan po ito? Baka hindi 2028 dahil hindi pa naman po siya po pwedeng tumakbo bilang presidente sa 2028. Or pwedeng senador ang takbuhin nito by 2028 dahil wala naman pong specific na posisyon ang sinabi dito. Pero pwede daw pong presidente. Nga lang, again mga kaparokya, pwede lang po siyang tumakbo bilang presidente by 2034. Unless mga kaparokya, kapag naamyendahan po ang proposal ng isang kongresista na kung saan naglalayong pababain ang edad para makatakbo ng presidente, vice-presidente at senador. So yun nga po mga kaparokya, may negative man po na nasabi sa hula. Mas marami pa rin pong positive ang sinabi dito kay Mayor Vico Sotto. Isang matapat na tao at politiko, malinis ang kanyang konsensya mga kaparokya. Well, ang maganda dito mga kaparokya ay nagkaroon po ng gabay ang butihing mayor para sa kanyang political career. Kaya sana mapanood to ni Mayor Vico Sotto. Dahil malaking tulong po ito sa butihing mayor. Sa mga supporters ni Mayor Vico Sotto, ikalat po natin ang video na to para at least magkaroon po siya ng kaalaman or para maging aware siya sa mga nasa paligid niya. Huwag muna tayong mag-judge na kesyo si Tito Sotto or sino man po dahil again,
wala pong sino man ang pwedeng makapanimula kay Mayor Vico Soto dahil may sarili po itong paninindigan. So hanggang dito na lang po tayo mga kaparokya. Magsiingat po tayo palagi. Thank you and God bless.